Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw ay propeta, sinugo pang manguna sa manunubos ng sala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namanghas silang lahat. Pagdakay naapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Bakit po kaya lumaki ang debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno kagaya ng mayroon ito ngayon? Ano kaya? Naitanong niyo na po ba ang posibleng dahilan kung bakit ang debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno ay napakalawak at napakalalim? Alam niyo po, kasama po ako sa mga pare ng Quiapo na nagdadalaw Nazareno. Dinadala po yung mga official replica ng mahal na poong Jesus Nazareno na tinatawag na kalyehero sa iba't ibang probinsya. At mamamangha po kayo kahit kasulok-sulok ang probinsya, kapag dumating ang mahal na poong Jesus Nazareno, makikita nyo ang pagdagsa ng tao. Hindi lamang po sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa po. Maniniwala po ba kayo na merong official replica ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ginegerang Israel, sa Tel Aviv? Nagdala na po tayo doon. At sa iba't iba pang lugar, South America. At tanong ko sa sarili ko, ano nangyari? Bakit kaya? Ayan, ano? Meron po akong posibleng isang dahilan na nakita. Alam niyo po kung ano? Dahil sa ating pagiging Juan Bautista. Dahil sa ating espiritualidad
o spirituality ni San Juan Bautista. Kung atin po titignan ng kasaysayan, ang simbahan po natin ay hindi Jesus Nazareno, hindi agad minor basilica and national shrine of Jesus Nazareno. As early as 1588, ang simbahang pong ito ay parokya ni San Juan Bautista. Paano nangyaring lumaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno? Dahil si San Juan Bautista po, ang kanyang naging tungkulin o papel ay ipakilala ang kanyang Panginoon na si Jesus Nazareno. Ang kanyang naging papel, ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Ang kanyang naging papel, ihanda ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nagpapasalamat po tayo sa parokya ng San Juan Bautista mula pa noong 1588 sa mga ninuno natin dahil sa ginawa nila, lumaganap at lumalim ang ating debosyon, pagkilala at pagmamahal sa mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang parokya ng San Juan Bautista. Ano nga ba meron katangian si San Juan Bautista? Obviously, yung kanyang kababaang loob. Hindi ba siya yung nagsabi na, hindi ako kung hindi yung susunod sa akin? Ni hindi nga ako karapat-dapat magkalag ng kanyang sandalyas, ng kanyang sapin sa paa. Siya ang hinihintay ninyo. Nakita po natin yung pagkilala ni Juan Bautista sa karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan ng mahal na poong Jesus. Nakita niya ang sarili niya na mas mababa. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na makatatabing, na makakasagabal, makatatakip kay Jesus Nazareno sa mga mata ng tao. Pero alam po ba ninyo, may isang uri ng kababaang loob na ipinakita si Juan Bautista. Ano yon? Yung kanyang pagiging handa na ibuwis ang kanyang buhay para lang sa tinuturo ng kanyang Panginoong Jesus Nazareno. Paano niya napakita ito? Nung sumalungat siya kay Herodias, ang asawa ni Haring Herodes, buriin po ninyo, kanyang ipinagbawal, kanyang tinuko yung maling ugnayan ni Herodias sa kapatid ng kanyang asawa. Bubungguin niyo po ba ang isang taong makapangyarihan at mataas? Si Juan Bautista, ang kanyang kababaang loob makikita sa kanyang pagiging handa na ialay ang kanyang buhay, mangyari lamang kalooban ng kanyang Panginoong Jesus Nazareno. Pangalawang katangian ni Juan Bautista ay yung pagtahak niya sa kanyang natatanging landas. Ano ibig kong sabihin? Nakita niyo sa Ebanghelyo, siya ay ipinangalan hindi kapareho o kasunod ng pangalan ng kanyang tatay. Noong unang panahon, ang pangalan ng anak isinusunod doon sa pangalan ng tatay. Pero si Juan Bautista, hindi siya isinunod. Ang tatay niya, isang pare, nag-aalay, nag-iinsenso doon sa templo. Si Zacarias. Pero si Juan Bautista, hindi ipinangalan na anak ni Zacarias. Yan yung kasi ang pangalan ng mga panahon na yun. No? Isinusunod, anak ni Zebedeo. Yan, di ba? Ang si Juan Bautista, hindi. Kaya nagtaka ang lahat. Juan ang pangalan niya, ang sabi ng kanyang tatay. Bakit? Ano ibig sabihin nun? May natatangi o unique na tawag o misyon si Juan Bautista. Minsan po tayo, natatakot tayong gumawa o nahihiya tayong gumawa
ng tama at mabuti kapag nag-iisa tayo. Mabuti pang tumulong ng marami. Mabuti pang magbigay ng marami. Mabuti pang mag-alay ng tulong ng marami. Pero nag-iisa, ayoko, naiya ako. Ayoko, natatakot ako. Ayoko, baka kung ano pa sabihin nila. Gusto ko, hahalo ako sa marami. Ang problema po sa gumagawa ng mabuti o may magandang kalooban, hindi niya kayang gawin iyon ng nag-iisa. Kailangan marami. E papaano kung wala yung maraming iyon? E papaano kung yung marami, iba ang ginagawa? Hindi sa pinaniniwala ang tama o mabuti, kung hindi mali at masama. Ano na mangyayari sa iyo? Susunod ka na lamang doon kung saan ba marami? Hindi yun ang naging halimbawa ni Juan Bautista. Tinahak niya ang isang landas na natatanging para sa kanya lamang. Hindi siya nahiya, hindi siya natakot. Hindi siya nagtago sa karamihan ng tao, kung hindi buong tapang na ginawa niya, buong pananampalataya niya na tinahak ang landas na nag-iisa na para lamang sa kanya. Sa makatuwid, ang ibig ko lang pong sabihin, sana naman po ang paggawa ng mabuti natin ay hindi dahil may kasama tayo. Ang ating pagiging tapat, ang ating pagiging mabait, hindi dahil mayroon tayong kasamang may mabait at tama. Sana po kahit nag-iisa lang tayo, kahit ang iba pa iba ginagawa, sana po gawin natin yung tama at mabuti kahit nag-iisa. Ito pong dalawa sa maraming dahilan, ang marahil naging dahilan o naging paraan kung bakit lumawak, lumalim ang ating pagmamahal, ang ating debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nanawa ang dalangin natin, sana po ituloy-tuloy natin ang katangian na iyon ni Juan Bautista. Ang kababaan ng loob, handang itaya ang lahat para gawin ang tama. Pangalawa, gumawa ng kabutihan at ng tama at katotohanan kahit nag-iisa.